Alam nyo, mas nakakatakot kapag wala kang idea sa kung anong mangyayari. Ma'am, any suggestions po before and after operation ni Mama, mga dapat bilhin, kailangan gawin, any advice po? Sorry kung ngayon ko lang to magagawa ng video reply. Pero para sa mga mag-undergo ng total mastectomy, i-share ko na lang sa inyo yung mga ginawa kong preparations before ng operation. Bali, 1 week before ng operation ko, ang daming pinagawang lab test sa akin bukod sa CBC, may mga pulmonary clearance pa akong ginawa. Then, basta madami para masigurado na safe yung magiging operation. At since first time ko nga sa operation, nag-search ako ng mga tips and yung mga bagay na makakatulong para kahit papaano is mabawasan yung takot ko. Kasi alam nyo naman, kapag ka first timer, wala kang idea kung anong gagawin. Alam nyo, mas nakakatakot kapag wala kang idea sa kung anong mangyayari. Pero kung alam mo naman na magiging safe at normal lang yung ganon, is magiging panatag ka kahit papaano. And based nga dun sa research ko and sa mga nababasa ko din, based sa experience ng ibang tao, is masakit daw sa likod after operation. So, nag-order na ako in advance ng wedge pillow. Ayan, ilalagay ko na lang sa screen kung ano yung wedge pillow na ginamit ko. Then, may idea na rin ako na kakabitan ako ng JP drain, pero hindi na ako bumili ng bag or handle ng JP drain na yun kasi 1 to 2 weeks lang naman siya. So, sayang lang kung bibili pa ako, 'di ba? One day before operation is niready ko na yung hospital bag ko. Nagdala ako ng at least 3 to 4 days na bihisan ng damit. Kasi, although sinabi naman ng surgeon ko na parang staycation lang yung mangyayari na parang today yung operation, tas kinabukasan, depende sa case, is pwede na rin i-discharge. Pero dahil nga may pagka-advanced thinker ako, nagdala na rin ako ng extra clothes para, alam nyo yun, para safe. Nagdala rin ako ng makapal na shawl kasi alam ko naman na merong libreng kumot na doon sa hospital pero feeling ko hindi yun enough. Dinala ko din yung favorite kong neck pillow na kasama ko na since chemo pa. And of course, dala-dala ko rin tong water bottle ko na 3,000 ml. Kasi ang laking help neto sa akin. Nagdala rin ako ng sariling tissue, ng wipes, ng alcohol. Lagi rin ako may dalang Biogesic kasi yun lang yung safe sa atin kapag masakit yung ulo or katawan, yun lang yung safe na inumin. A night before ng operation kasi Saturday ang operation ko ng 8 a.m. Friday night, pina-admit na ako ng surgeon ko kasi may mga pre-meds pa and ipe-prepare pa ako para on time ang maging operation ko kinabukasan. Dahil nga nauna yung chemotherapy sa akin, and ang chemotherapy sa mga hindi nakakaalam is nakakanipis siya ng mga ugat. Kaya medyo hirap yung mga nurse maghanap ng ugat kung saan ipapasok yung gamot. And ang tanging magagawa ko na lang para matulungan yung katawan ko is uminom ng maraming tubig para kahit papaano maganda yung circulation sa katawan ko and mag-expand kahit papaano yung ugat ko. Thank you Lord naman kasi isang tusok lang ng nurse is nakakuha na siya ng ugat. Tapos before ng fasting ko, mga 11 p.m. ata yun, inom na ako ng tubig kahit naka-dextrose na ako. And of course, kapag inom ka ng inom ng tubig, is ihi ka rin ng ihi. Tapos, mayat maya, chinecheck ng nurse yung vital signs ko. Then, meron din silang ini-inject, pinapadaan dun sa IV na pre-meds. So, 8 a.m. nga yung operation ko, 'di ba? And 6:30 pa lang, pine-prepare na ako. Pinasuot ako ng diaper. Then, sa iba ata pinagkatitir, pero ako, sa awa ng Diyos, pinag-diaper lang ako. Tapos, dinala na ako sa operating room. Mga almost 1 hour din akong naghintay dun sa loob ng operating room bago mag-start yung mismong procedure. Then, minamind trick ko na lang yung isip ko nung time na yun para kahit paano mawala yung takot ko. Tapos, kapag talagang nakaka-feel ako na kinakabahan ako, inhale, exhale ako. Yung 1, 2, 3, 4, inhale, tapos hold 1, 2, 3, 4, then 1, 2, 3, 4, 5, 6, exhale.
malaking tulong siya. Mahilig kasi ako magpa-body massage before ako ma-diagnose mga sis. And mind trick ko din yung isip ko na hindi naman ako operahan nung time na yon, magpapa-body massage lang ako. And kailangan kong i-relax yung katawan ko. And di ba kapag nagba-body massage, nakakatulog ka. Yun kasi yung greatest fear ko mga sis sa operation na hala, papatulugin ako, what if hindi ako makatulog, ganun, what if hindi umeffect yung anesthesia sa akin, or kung makatulog man ako, what if hindi na ako magising, mga ganun, mga sis. Pinag-pray ko yung nurse, yung medical team, yung doctors ko, bago mag-start yung operation. Then I surrender to God. Sabi ko, Lord, bahala ka na. Tapos nung nagsabi na yung doctor na, okay, start na tayo. Parang, alam mo yung kakabahan ako, pero nilalabanan ko yung kaba ko na sa, okay, kailangan ko na matulog, mamaya gigising lang din naman ako. Then naalala ko yung anesthesiologist, tinanong niya ako na, oh, anto ka na? Tapos medyo papikit na ako noon, tapos sabi ko, yes po. Tapos habang kinakabitan niya ako nung parang sa oxygen dito sa ilong, sabi niya, okay, inhale, exhale. Inhale, exhale. Yun na lang yung last memory ko nung time na yun. Then, nung ginigising na nila ako, kasi tapos na yung operation, parang naalimpungatan lang yung feeling. Parang galing ka sa malalim na tulog, tapos bigla kang nagising. Kasi, basta, kailangan mo na magising. Tapos, ang sakit ng lalamunan ko nung time na yun, kasi parang may pinasok ata na tubod dito sa bunganga ko para ma-monitor nila yung heart ko ata or yung oxygen, yung lungs. Tinatanong nila ako na, ma'am, tapos na po, ano pong pangalan nyo? Kasi hirap akong magsalita nung time yun kasi nga ang sakit nga nung lalamunan ko. Tapos, ulit-ulit sila anong pangalan ko, anong pangalan ko. Nung nasabi ko na yung pangalan ko, ayun, dinala na ako sa recovery room. Sa recovery room, i-monitor dun yung vital signs nyo, yung BP, yung oxygen, yung heart. Then kapag ka-stable na is papalabasin na kayo ng operating room. Yung operation mga sis, nag-start siya ng mga 9 ata yun. Tapos nakita ko dun sa orasan is 12 pasado na. So 9, 10, 11, 12. So mga 3 hours yung tinagal ng operation. Tapos halos 2 hours ako dun sa recovery room kasi yun, meron pa kasing mga late side effects yung anesthesia, like yung manginginig ka, ganyan. Pero normal lang yun. Buti na lang talaga nag-search ako para at least meron akong idea na normal lang yun. Kasi baka mag-panic ako eh. Kasi nanginginig ako nung time na yun, yung buong katawan ko. Tapos, sobrang sakit ng likod ko nun, mga sis. Totoo nga. Ang sakit talaga, parang hindi ko kayang igalaw ng ako lang. Nagpa-help pa ako dun sa nurse para kahit papaano maiba naman yung move ng likod ko kasi sobrang sakit niya sis. Sobrang haba na nga na itong video na to mga sis. Mag-comment na lang kayo ng part 2 kung gusto nyo pa.